Ayan guys, okay, shoutout po uli sa inyo lahat diyan. Matagal-tagal rin din tayong hindi nakapag-reaction video. So, ngayong araw na 'to guys, re-reaction na naman tayo kasi meron akong napanood na viral na naman ngayon na isang, ayan dito na naman sa social media. So, ang sinasabi ko po 'no, itong napanood ko na yung, tungkol sa mga OFW na kung saan, ay dapat paalis sila ng Pilipinas papunta sa ibang bansa. Ang problema, ayan, nakita sila o naabutan sila ni Sir Arnel Ignacio ng, OWA. So dito, napanood ko 'to, reaksyonan natin kung ano ba ang nangyari dito. Kaya eto guys, so habang um, nanonood tayo and then re-reaction na natin kung ano yung mga sasabihin ni Sir Arnel Ignacio dito. Alam mo, kung di ko lang kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Pasensya na sir. Bali, kukuha niyo na Hindi, lang ang po gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Ayan, Kumi- tingnan nyo, ang tindi ng kanyang banat dito, no? Parang galit na galit. Okay, I think nandito siya sa airport. Kita pa kayo sa kanila. Ayan. So basahin natin. Ito guys, nakita ko lang 'to sa isa sa mga uploaded ano. So, credit to the owner kung sino man ang may-ari ng, nag-upload na 'to. So matapos bumisita ng, ating OWA administrator na si Admin Arnel Ignacio sa OFW Land sa Terminal 1 ay tumambad sa kanya ang mga Pinay OFW na nakaupo sa harap ng airport, which is sa halabas 'to ha, na parang namamalimos. Oh my God. So, parang namamalimos. Okay. Natuklasan ni Admin Arnel na sila ay inihatid na sa airport ng kanilang agency ng 6:00 ng gabi, kahit na 7:00 pa ng umaga ang flight ng mga Pinay na OFW. Matindi 'to. Okay, mga OFW pa naman. Alam mo, kung di ko lang kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Eh, uto-uto naman to mga to. Pinag-t-shirt nyo pa ng terno-terno. Nakaupo dun sa labas, mukhang mga tanga dun. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff mong irresponsible na See? So, ang nangyari dito guys itong mga 'to ay mga OFW na paalis sana ng ibang bansa 'no, papunta sa ibang bansa para magtrabaho. At, tulad nga ng sinasabi, narinig natin na dinala, which is ang dapat na alis nila ay 7:00 pa ng umaga 'no, pero 6 PM pa lang ay nasa airport na sila. So, tulad nga sinabi niya dito, naabutan ni Sir Arnel Ignacio ang mga OFW na 'to sa harap ng airport, which is doon sa labas. Anong ginagawa nila doon? natin dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo ha, bago ko ibaba yung telepono. Bago ko baba ito tanong, ito ang sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala ninyo, hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa ng Saudi Arabia. Tama. Diyan pa nga lang sa Pilipinas, nasa Maynila pa lang hindi na maasikaso. Ano na kaya kung nandoon na sa ibang bansa, 'di ba? Ano na kaya kung nandoon na sa ibang bansa? Mas lalo nilang hindi maasikaso. Yan nga lang, nandiyan nga lang sa Pilipinas. Ni hindi man lang nila dinala o alam naman nila na kinabukasan pa yung pag-alis ng mga taong 'yan, ng mga OFW na 'yan. Ano ba naman siguro kung nilagay muna nila sa isang hotel or something, and then inatid nila do'n ng mga 3:00, 4:00 siguro ng madaling araw. Pero hindi, 6:00. O, ano ngayon paliwanag mo ro? Anong rest assured, rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alangan naman ako maghanap ng number ninyo. Eh, yun ang binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman ang may kasalanan? Bakit? Out of coverage, out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos, nung nalaman nyo na ako nakausap, natataranta Ah, kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. takot na takot sila. Tawag sila ng tawag ngayon sa mga ano nila, OFW nila. Nabibigay kayo 1.5, di ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1.5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Well, actually, okay naman sana yung 1.5 sa akin,
okey sana 'yun, okey sana yung 1.5 na 'yun, kukunin ko 'yun. If ever na kung ako, kukunin ko 'yun, eh. Pero hindi, kasi mga empleyado nila 'yan, eh, agency nila 'yan, and alam nila dapat yung ginagawa nila, and that's their obligation para pangalagaan ang kanilang mga OFW na ipadadala sa ibang bansa. Trabaho niyo 'yan. Hindi puwede, hindi yung basta-basta bibigyan mo na lang ng 1.5 it doesn't work that way. Dapat accommodation, kayo ang may hawak lahat niyan. Dinala niyo dapat sila sa isang lugar na safe, na kahit malapit naman lang sana dun sa airport para kinabukasan, 'di ba, madali niyo silang maihahatid. Hindi yung idina-drop off lang sa airport. Sumusunod lang itong mga to sa inyo eh. Kayo yung irresponsable. Puro ka, andyan na ba? Hindi nyo nga ako naunahan eh. Hindi na umandar yung 30 minutes mo. Alam mo, unang-una ito, isipin mo. Ah, Tao ang pinapadala mo. correct, Tao. Kung tao, ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. I-hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, kasi kaya namin bigyan ng aha, hotel ito. correct. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan nyo, gano'ng katagal na ba itong agency nyo? Galit na Matagal na galit pala, na, ito lang hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. ayun, you will be in the global, dapat lang. Ako, dapat ito yung mga agency na mga dapat sinususpindi, hindi binibigyan ng mga lisensya na para mag, ah, mag, ah, mag-operate ng ganyang mga trabaho o ganyang mga negosyo o businesses, lalong-lalo na yang mga yan, ano? Kasi kung tutuusin ninyo guys, um, yang mga OFW na yan, pagdating sa ibang bansa, wala na, eh, hindi na nila hawak. Kasi sino sino na ang may hawak sa kanila, ang mga amo nila. Kaya nga kung napapansinin din ninyo, maraming mga OFW na nasasaktan, maraming OFW na humihingi ng tulong, maraming OFW na gustong umuwi kasi sinasaktan sila o napapabayaan sila sa ibang bansa. Nakakaawa yung mga OFW na yan. Tapos ganyan pa lang, dito pa lang, diyan pa lang sa Pilipinas, kinakawawa na ano pa kaya pagdating doon, 'di ba, sa ibang bansa. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw, ano, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabihan eh. Sabi ko, kung ready kayo dyan, tingnan mo. See, kita niyo naman guys, yung mga OFW parang gutom na gutom. At ito pa guys, pinag-uniform pa sila, pinagterno na parang nagterno-terno yan daw sila ng damit para daw madaling makilala o para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Biruin mo ba naman 'yun? Pare-pareho ng suot. Yung agency ninyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Kung nalakas ang loob dito mga. Oh, 'di ba kung makikita niyo naka-blue ang mga kulay ng kanilang mga damit. Tingnan natin sa susunod. Kami po yung sa Pinoy Overseas, sir. Hindi kayo sa akin hingi, sa akin wala kayong kasalanan. Tingnan nyo yung mga itsura nito. Pinagsuot-suot nyo pa ng terno-terno t-shirt, ginawa nyo ng tanga dun sa labas. 'Di ba? Ayun ang sinasabi natin, pinagsuot nila ng terno-terno at iniwanan sa harap ng NAIA. O, 'di nagmukha daw silang tanga, para daw silang nagmukhang tanga. Bakit humingi ng pasensya? Ang hinihingi ko paliwanag. Bakit ko ginawa yun? There you go. There you go. Paliwanag, hindi pasensya. Pinaaga lang po namin kasi nag-aalala lang po kami na kapag umalis. Dear, kung nag-aalala kayo, dapat sinamahan nyo. Correct. Kung nag-aalala kayo, dapat man lang sinamahan ninyo. At kung nag-aalala kayo, dapat hindi nyo sila hinatid na ganong oras. Alam nyo na ang kanilang flight ay 6:00 pa o 7:00 pa ng umaga. Pero iniwan nyo mismo 6:00 pa lang ng hapon. Yan ba ang nag-aalala? Tandaan ninyo, tandaan natin, na mga OFW yan, kailangan natin silang alagaan. Kasi kung mangyari yan sa'yo, kung baligtarin natin ang sitwasyon, sa inyo o sa'yo, ikaw ang maging ganyan, 'di ba? Hindi rin siya maganda.
Iiwan nyo dun sa labas eh. Pasensya na, sir. Bali, kukuha niyo na Hindi, lang ang po gusto yung ko Wala siyang ibang paliwanag masabi yung kundi pasensya. pasensya. Bakit nyo ginawa yun? Alam ko na yung pasensya, bakit nyo nga ginawa yun? Ngayon, tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun. There you go. Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun. Ikaw galing, ito nga galing, Isabela, kung saan nyo nadampot na probinsya. Wala namang kamalay-malay, iniwan nyo dun. O ano mararamdaman mo? Hindi rin po maganda, O, sir. diba? There you go. Tama ang sinabi ko, di ba? Hindi rin maganda. So kung talagang nag-aalala kayo, dapat pinaluwas nyo sila ng Maynila. Dapat binigyan nyo muna sila ng accommodation para at least doon sa accommodation na yon, meron silang matuluyan, makapagpahinga sila ng maayos. Etong dito sa airport, pinapunta sila ng airport, guys, hindi sila makakapagpahinga niyan. Bagkus, baka matakot pa yang mga yan, lalong-lalo na naabutan pala sila. Doon mismo nag-stay sila sa labas mismo ng airport, sa pintuan ng airport. Maraming magnanakaw diyan, maraming mga siraulo din diyan. Hindi porket airport yan, safety yan, no. Airport is one, kung tutusin, isa sa mga delikadong lugar ang airport din. Diba nakita nyo, ang daming nangyayari ngayon dyan sa NAIA. Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia. Manila nga lang, hindi kayo makaresponde ng mabilis. So ano Patay kayo gagawin nyo ngayon. ngayon dito sa mga to? Bali, i-hotel na lang po namin sila, sir. Alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang nag-coordinate kayo sa amin. Actually, sir, nag-advise naman po kami, sir, na i-try po yung OFW lounge kasi Paano nakita nga po nilang namin. oo nga, para sa kanila. Paano makakapasok yan? Alas 7 pa ang flight. Di ba? Okay, yung OFW lounge nila. Hindi nga sila makakapasok kasi nga alas 7 pa naman. So, sarado pa yun. Di ba? Sarado pa yun. Mautak din, ano? Ang galing din sumagot eh. Yan. Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Siyempre malay ba nito mga to kung paano ko mausap ng mga gwardiya rito? Simpleng kapagkakapwa-tao. Alam mo namang ikaw mas nakakalamang ka dito sa mga to. Di ba? Kitang-kita pa lang sa gayak mo, lamang ka. Sa gayak pa lang lamang na lamang, no? Sabihin na rin, pati sa pangangatawan. Diba? Ang ganda pa ng ganda pa ng kanyang ganda pa ng bag niya. Ba't gaganunin mo sila? Kumita pa kayo sa kanila. Mali eh. Sobrang mali. Nag-iwan kayo ng 7 tao sa airport. Di ba dapat handa kayo sa kung ano mang event ang mangyari? Tama po kayo. Ano rin name mo? Rachel po, sir. Ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na operations manager. O, di ba? Yun ang masasabi ko, guys, para sa akin na opinion ko diyan. Okay, reaction ko. Ayan, hindi po tama kasi para sa akin po, ako, isa rin akong OFW. Kahit nandito ako sa Amerika, matatawag pa rin po namin ang sarili namin na OFW. Doon naman sa mga may agency, alam nyo guys, siguro naman alam nyo na marami ng mga agency na mga nare-report. Sana man lang guys, naisip nyo na yon, na alam nyo na yung ginagawa ninyo. Kasi kung tutusin ninyo, itong mga OFW na to, yan ang ating mga bayani. Nang dahil sa kanila, mga pamilya natin, no, ay naiaahon kahit papaano sa hirap ng buhay. Nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Kahit na alam nilang masakit, lumayo sila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kamag-anak, sa ilang mga anak. Pero ginagawa nila yon. So dapat tayo mga agency, no, dapat hindi natin, asikasuhin natin yung mga empleyado natin. Kasi empleyado natin yung mga yan eh. Tayo ang nagpadala sa kanila, under sila sa atin. So as a agency, dapat ginagawa din natin yung responsibilidad natin. Kaya ako, hindi ko masisisi kung bakit nagagalit dito si Sir Arnel Ignacio kasi ginagawa lang niya kung ano dapat yung tama. At ito, tinuturuan nila kayo. Pero ang sa akin, itong mga agent, tulad ganitong mga agency, dapat ito yung hindi binibigyan ng rehistro. Ayun, para hindi na mas maraming OFW ang makawawa. Piliin dapat yung mga agency na mga matitino, na mga eksperyensyado na. Kaya ayan guys,
Maraming salamat. Yan po ang ating reaction ngayon. Binigyan ko lang siya ng konting opinion kung ano yung nasa akin na nakita ko rin dahil ako isa rin po kong OFW. Kaya kayo na rin po ang maghusga at maraming salamat. Kung kayo po ay hindi pa po nakakapalo sa aking channel ay ayan, i-share, likes and subscribe nyo lang po si Master June Reacts. Maraming salamat hanggang sa uulitin. Thank you!